Isipin ang eksena, isang magandang maaraw na Sabado, ang uri na parang isang bagay sa labas ng isang pelikula, kung ang lahat ay sa wakas ay tila nahulog sa lugar. Ang paglalaba ay nakabitin sa linya, ang mga hugasan na pinggan ay lumiwanag sa istante at, sa unahang pagkakataon sa mga linggo, huminga ka ng isang buntong, hininga, na iniisip na ang kaguluhan sa domestic ay tumigil. Ito ay sa eksaktong sandaling iyon na ang aking anak na babae na si Liza, 6 na taon ng purong kagalakan, ay tumakbo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning tulad ng mga bituin, ang kanyang tinig ay nanginginig sa damdamin, Mommy. Tingnan kung ano ang nakuha ko. Mahigpit niyang hinila ang braso ko, na para bang nais niyang i-drag ako upang makita ang pinakadakilang kayamanan sa mundo. At ito ay doon ito, gleaming sa araw, kasama ang mga masiglang kulay at mga detalye na gagawa ng anumang gasp ng bata, ang bagong 2 pedal na sasakyan na pinangarap niya, na nakapark na buong kapurihan sa harap ng aming bahay sa labas ng Moscow. Ngunit, tulad ng sinasabi nila, ang kumpletong kaligayahan ay isang paanyaya para sa masamang kapalaran na kumatok sa pintuan. At hindi lamang siya kumatok, pumasok siya sa lahat, sinamahan ng aking ina at ang aking bunsong kapatid na si Alyona, ang isa na, dahil siya ay maliit, ay naging anumang pamilya na nagtitipon sa isang minahan. Sa tabi ng mga ito, ang kanilang pamangkin na si Milana, anak na babae ni Alyona, ang kontemporaryong Liza. Ano ang magiging isang ordinaryong araw ng mga pagbisita, sa loob ng ilang minuto, sa isang bangungot na kahit na ang pinakamasamang screenwriter ay maglakas, loob na sumulat. Si Liza, hindi alam ang papalapit na bagyo, ay tumakbo upang tanggapin sila ng isang sigasig na ang isang bata lamang ang may kakayahang. Lola! Tia Alyona! Milana! Halika at tingnan ang aking regalo, sigaw niya, hinila ang bawat isa sa braso na parang nais na magbahagi ng isang mahiwagang lihim. At pagkatapos ay nakita ko siya. Ang ekspresyon sa mukha ni Alyona. Hindi ito inggit, hindi ito galit, ito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang nagielo ng ngiti, kaya pinilit na tila handa itong mag-snap. Ang mga labi ay nakaunat, nagkontrata ang mga panga, ang mga mata ay naayos sa bisikleta na parang isang personal na insulto. Alam ko na ang hitsura na hanggat naaalala ko. Ito ay ang parehong bagay na nauna sa bawat isa sa kanyang mga tantrums ng pagkabata. Ang bawat pag-ugali ay tantrum na, misteryoso, palaging natapos sa akin na ang masisisi. Si Liza, na walang gana sa panganib, ay patuloy na nag-chat na nagpapakita ng bawat detalye na may pagmamalaki ng isang tao na nagpapakita ng isang gawa ng sining. Tingnan ang mga ribbon sa mga handlebars. Tingnan kung paano ang pintura ay kumikinang sa araw. Iyon ay kapag si Alyona, na may nakakatakot na kalmado, ay nagsabi, ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang iniisip ko tungkol dito. Bago maproseso ng aking utak ang mga salitang iyon, lumingon na siya, pumasok sa malaglag at bumalik na may martilyo sa kanyang kamay. Isang martilyo. Nadama mo na ba na ginawin ang iyong gulugod kapag tila nag-distort ang katotohanan? Kapag ang iyong likas na hiyawan ay sumisigaw na may mali, ngunit ang iyong katawan ay tumanggi na umepekto. Well, iyon mismo. Ang unang suntok ay umikot tulad ng isang putok ng baril. Napaungwal ang metal, ang istruktura ay nakabalot. Inilagay ni Liza ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, malapad ang kanyang mga mata, namutla ang kanyang mukha na may pagkabigla. Ang pangalawang suntok ay mas malupit, ang pintura ay basag, ang harap na gulong ay baluktot tulad ng isang sirang paa. Sa pangatlo, ang mga handlebars ay sumira, at ang mga kulay na ribbons ay nahulog, hindi gumagalaw, tulad ng mga patay na dahon. At pagkatapos, sa isang kalmado na pinalamig ang aking dugo, bumagsak si Alyona, tiningnan ang mga mata ng aking 6 na taong gulang na anak na babae at sinabing, hayaan itong maging isang aralin. Aralin. Tulad ng kung ang pagsira sa kawalang, kasalanan ng isang bata ay isang gawaing pedagogikal. Tulad ng kung ang pagtuturo na iyon ay maaaring madurog sa loob ng ilang segundo ay isang bagay na marangal. Hindi umiyak si Liza. Hindi kaagad. Nakatayo lang siya roon, nanginginig, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ang kanyang mga balikat ay nanginginig na may tahimik na hikbi. At ako. Nakaramdam ako ng isang alon ng yelo na sumalakay sa akin, isang pamamanhid na paralisado ang bawat kalamnan. Hindi ito galit. Hindi pa.
Ito ay isang bagay na mas malalim, ang katiyakan na, sa sandaling muli, na ibalik ko ang isang script na alam ko rin. Iyon ay nang ang aking ina, sa halip na yakapin ang kanyang apo o pinaglaruan ang kanyang anak na babae na nakagawa lamang ng isang gawa ng dalisay na kalupitan, ay nagpa siya na gumawa ng kanyang kontribusyon. Sa kanyang mga kamay sa kanyang mga hips at isang tono ng isang taong may hawak na ganap na katotohanan, sinabi niya, hindi ako dapat bumili ng isang bagay na napakamahal para sa kanya. Sa madaling salita, ang problema ay hindi karahasan. Ang malaya na lamang namin nasaksihan. Hindi. Ang problema ay ako. Ako, na nangahas na bigyan ang aking anak na babae ng isang regalo na nararapat. Ako, na palaging naging kontrabida sa kwentong ito. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako nagalit, hindi ko natumba ang martilyo sa mga kamay ni Aliona, hindi ako lumuluha. Hindi. Nanatili lang akong hindi gumagalaw na may ngiti sa aking mga labi dahil kung minsan ang katahimikan ay ang pagputol ng sandata doon. Itinapon ni Aliona ang martilyo na may isang bang, nalulugod sa kanyang sarili, na parang nanalo lang siya ng labanan. Tumango ang aking ina, na parang ito ay isang mahusay na pagpapakita ng hustisya. At pagkatapos ay nagsalita ako ng isang solong pangungusap. Isang pangungusap na simple, tumpak, na pareho silang nagyelo, na parang sinuntok sila sa tiyan. Maaaring nagtataka ka, ano ang sinabi ko? Pasensya. Makakarating ako doon. Ngunit una, kailangan kong maunawaan na ang sandaling iyon ay hindi isang nakahiwalay na insidente. Ito ay ang pagtatapos ng isang kwento na inulit ang sarili sa loob ng mga dekada. Si Aliona, ang aking bunsong kapatid na babae, 2 taon na lamang ang naghihiwalay sa amin, ay ipinanganak na sumisigaw, at sa pagkakaalala ko, hindi siya tumigil. Ang pagkakaiba ay habang ang ibang mga bata ay tinuruan na kontrolin ang kanilang damdamin, siya ay ginagamot tulad ng isang prinsesa na ang kaunting kakulangan sa ginhawa ay isang dahilan upang parusahan ang iba. At hulaan kung sino ang palaging nagbabayad ng bayarin? Ay! Naaalala ko ito na parang kahapon, bawat tantrum, ang bawat nasirang bagay ay naging isang aralin sa moral para sa akin. Katya, bakit hindi mo ibinigay ang laruan sa iyong kapatid, kapag sa katunayan ay hindi nais ni Aliona na ibahagi ito? Dapat hayaan mo siyang manalo kapag nawalan siya ng laro. Bakit mo siya pinukaw nang masira niya ang isang bagay na walang kabuluhan? Sa 10 taong gulang, ako ay isang dalubhasa sa pagsipsip ng ibang tao na sisihin. Ang paboritong quote ng aking ina, huwag mo itong malungkot sa iyong kapatid. Si Ionic, alang si Aliona ay inis ng kanyang sariling anino. Minsan ay save ko ang aking allowance na pera para sa mga buwan upang bumili sa kanya ng isang palawit na kwintas, walang magarbong, ngunit maganda. Nang buksan niya ang kahon at nakita na asul ang pendant sa halip na kulay rosas, may akma siya na parang binigyan ko siya ng isang laso na regalo. Tinali niya ang kadena sa kalahati at itinapon ito sa sahig. At sino ang sinisi ng aking ina? Sa akin. Alam mo na gusto niya ng rosas. Bakit siya bumili ng asul? Iyon ay kung paano ang aking pagkabata, nawasak si Aliona, at ako ang may pananagutan. Lumipas ang mga taon at sa palagay mo may nagbago. Mali ka. Nagtapos ako sa batas, nagtrabaho ng huli sa gabi, nagtayo ng isang matatag na karera at, ngayon, kumikita ako ng higit sa sinuman sa aking pamilya. Maaari kong tumalikod, ngunit hindi. Palagi akong naabot. Nagbabayad ako ng mga bayarin, bumili ng gamot, tinitiyak na walang nangangailangan. At ano ang resulta? Ang ingratitude ay nakilala bilang karapatan. Sa tuwing tumanggi akong magbayad para sa isang kapritso, isang bagong cellphone, isang paglalakbay, isang mamahaling regalo, naging kontrabida ako. Makasarili. Maliit. Tulad ng kung ang aking pera ay isang obligasyon, hindi isang kilos ng mabuting kalooban. Kaya't kapag sinabi ko na ang episode ng bisikleta ay hindi lumabas, alam mo kung ano ang pinag-uusapan ko. Nagsimula ang lahat ng ilang linggo bago nito, nang naglaro sina Liza at Milana sa likuran. Ang bisikleta ni Milana, matanda na at nasira. Hindi dahil kay Liza, na, sa 6 na taong gulang, halos alam kung paano humawak ng isang distornilyador, ngunit dahil ang oras at paggamit ay nagdala sa kanya sa pagbagsak ng pagbagsak. Siyempre, hindi ito nakita ni Aliona.
Nang makita niya ang laruan sa sahig, itinuro niya ang aking anak na babae at sumigaw. Sinira niya ito. Ang aking ina, na totoo sa script, sumigaw, "Take responsibility, Katya." Kailangang malaman ni Liza na ang mga pagkilos ay may mga kahihinatnan. At pagkatapos ay napagtanto ko, walang nagbago. Ako pa rin ang parehong 10 taong gulang na batang babae na sinisisi sa mga pagkakamali ng ibang tao. Sa oras na ito, hindi ito isang murang laruan o laro ng isang bata. Sa oras na ito, kaligayahan ng aking anak na babae. At doon ako ngumiti. At nagsalita ako. At naintindihan nila sa unahang pagkakataon sa kanilang buhay na natapos na ang laro. Ngunit hindi bago tumingin ng isang huling pagtingin sa akin, ang parehong hitsura. Ang hangin na, sa loob ng maraming taon, ay nagdududa sa akin ng aking sariling memorya, ang aking katinuan, ang aking kakayahang makilala ang hustisya mula sa kalupitan. Sa oras na ito, gayunpaman, ito ay ricocheted. Wala akong nakitang kapangyarihan dito, ang etyo lamang ng isang babae na natuklasan, huli na ang kanyang mga sandata ay hindi na nagtrabaho. Ang pintuan ng bakod ay gumagapang na isinara sa likuran nila. Ang tunog ay sumigaw tulad ng isang pangwakas na punto. Hinawakan pa ni Liza ang aking kamay, ang kanyang maliit na daliri ay pinipiga ang minahan na mailakas na hindi tumutugma sa kanyang laki. Bumagsak ako hanggang sa nasa antas ako ng mata, kung saan ang mga luha ay kumikinang pa, nakulong, tulad ng mga deodrops sa web ng spider. Hindi ka na nila sasaktan, sabi ko, na pinapatakbo ang aking hinlalaki sa kanyang pisngi. Ni ang iyong 2 gulong na sasakyan. Tumango siya, seryoso, na parang alam na niya na ang ilang mga pangako ay hindi nangangailangan ng mga panunumpa na totoo. Pagkatapos, sa malupit na karunungan ng mga bata, tinanong niya. May kaalyo na makakuha ng isang parusa. Tiningnan ko ang baluktot na piraso ng metal sa lupa, sa mga marka ng grabe sa damo kung saan bumagsak ang sasakyan. Ang parusa ay naihatid na. Ito ay may isang pangalan, kinahinatnan. At, sa unahang pagkakataon, hindi ako ang nagdadala sa kanya sa aking likuran. Natanggap na niya ito, sagot ko. Hindi mo pa alam. Lumapit si Diima, na inilalagay ang kanyang kamay sa aking balikat gamit ang kilos na laging pinapakalma ako, na parang ang kanyang ugnay ay maaaring muling ayusin ang kaguluhan. Wala siyang sinabi. Hindi ito kailangan. Ang kanyang katahimikan ay isang kalasag, at sumandal ako sa kanya, para lamang sa isang segundo, bago tumayo. Pumunta tayo sa bagong sasakyan ni Milana, sinabi ko, na pinalawak ang aking kamay kay Liza. At sa oras na ito, walang makakasira sa sorpresa. Ngumiti siya. Isang mahiyain ngunit tunay na maliit na ngiti, tulad ng unang sinag ng sikat ng araw pagkatapos ng isang bagyo na tumagal ng mga dekada. At nang magsimula kaming maglakad patungo sa kotse, kasama si Diima sa aming tabi at ang bigat ng isang buhay ng pagkakasala sa wakas ay itinaas ang aking mga balikat, alam ko ang isang bagay, hindi lamang ito ang sasakyan na pinalitan. Ito ang script. At sa oras na ito, isinulat ko ang pagtatapos. Na ang isang bagay sa loob ko, isang bagay na hindi ko alam ay nasira, nagsimulang mag-ayos mismo. Hindi ito ginhawa. Hindi ito isang tagumpay. Ito ay isang kakaibang katahimikan, tulad ng kalmado na darating pagkatapos mong ihinto ang paghawak sa iyong hininga. Ang ganitong uri ng katahimikan na hindi ang kawalan ng tunog, ngunit ang pagkakaroon ng bago. Isang bagay na hindi umaangkop sa mga handa na mga pangungusap na gawa ng aking pamilya, ano ang iisipin nila sa iyo? O ang pamilya ay sagrado. Ito ay ang pakiramdam na, sa unahang pagkakataon, ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay hindi ginawa ng mabilis, ngunit ng isang bagay na solid. Siguro kahit konkreto. Pumasok si Liza sa kusina, kasama ang kanyang mga daliri na natatakpan pa rin ang tsokolate at isang mansa ng sorbetes sa kanyang baba. Tiningnan niya ako ng mga mata na, sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin na ang mundo ay maaaring maging patas. Tinawag ka ba ni Lola? Tanong niya, na parang alam na niya ang sagot. Tumawag siya. Kinagat niya ang labi, sa paraang ginawa niya noong sinusubukan niyang magpasya kung may sasabihin. Galit ba siya? Nag-squat ako muli, kaya nasa parehong antas kami. Hindi upang ipaliwanag, hindi upang aliw, upang ipaalam sa kanya na hindi siya nag-iisa dito. Sa natakot, lizo ka.
Natatakot na makikita ng mga tao ang ginawa niya. At alam mo kung ano ang nakakatawa? Umiling-iling si Liza, bounce ang kanyang brown curl. Ang lilim ay ang tanging naiintindihan nila. Lumitaw si Diima sa pintuan, ang cellphone sa kamay at isang ekspresyon na hindi ko ma-decipher. Tinawag din ako ni Ander, sinabi niya, marahan. Siya humingi ng tawad. Para sa Milana. Hindi ko inaasahan iyon. Hindi mula sa kanya, hindi matapos ang mga taon ng maruming hitsura at passive-agresibong mga puna sa mga pagtitipo ng pamilya. Ngunit narito, ang unang crack sa dingding na kanilang itinayo sa paligid ng kanilang sarili. At Milana? Tinanong ko dahil iyon ang lahat ng pinakuluang ito sa huli. Hindi sa mga fights, hindi sa nasasaktan na pagmamataas, ngunit sa batang babae na nawala ng bagong sasakyan bago pa matuto na sumakay. Ngumiti si Diima, isang maliit, halos nagpapataw ng ngiti. Perceptible, ngunit kung saan nagdala ng bigat ng isang desisyon. Magkakaroon siya ng isa pa. Mas mabuti. At sa oras na ito, walang kailangang itago ang kinang garahe. Pinisil ni Liza ang aking kamay, maliit ang kanyang mga daliri at malagkit na may sorbetes. Maaari ba nating anyayahan ang Milana na sumakay sa isang bisikleta sa amin? Kailan siya may bago? Hinila ko siya ng malapit, naamoy ang strawberry shampoo sa kanyang buhok. Kaya niya. At bumili kami ng isang malakas na kampanilya, kaya maririnig ng lahat kapag pumasa ito. Dahil ito ay malalim, hindi ito tungkol sa pagpanalo o pagkawala, tungkol sa pagpapatunay kung sino ang tama. Ito ay tungkol sa pagtiyak na sa susunod nang umiti ang isang bata nang manalo sila ng isang bagay, walang sinuman na may martilyo sa kanilang kamay, literal o metaphorical. At kung nangangahulugang kailangan kong maging kontrabida sa kanilang kwento, ganoon din ang mga villiin, pagkatapos ng lahat, ay ang tanging nagbabago sa pagtatapos. Ang telepono ay nag-vibrate muli sa mesa. Sa oras na ito ay isang abiso mula sa bangko. Natanggap ang paglipat, Ander F. Walang mensahe, walang paliwanag. Isang halaga lamang na eksaktong sakop ang gastos ng isang bagong sasakyan na may pagbabago para sa isang helmet at tuhod. Itinaas ni Diima ang kilay niya. Sa palagay ko may pumili lang ng isang tabi, anya. Tiningnan ko si Liza, na tumatakbo na sa silid, marahil upang gumawa ng isang listahan ng lahat ng mga sticker na dapat magkaroon ng bagong bisikleta ni Milana. Hindi, sagot ko, sa wakas ay nakangiti para sa tunay. Sa palagay ko ay natanto lamang ng isang tao, kung aling panig ang lagi nilang napunta. Ito ay isang kaluwagan dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay nakita ito ng ibang tao at sinabing, hindi ito normal. Ang mga tawag mula kay Alena at ang aking ina ay patuloy na bumagsak tulad ng ulan, ngunit nagbago ang tono. Mas kaunting moralismo, higit na kawalan ng pag-asa. Hindi ko dapat na post iyon. Sinisira mo ang pamilya. Isipin ang tungkol sa iyong pamangkin na parang hindi ko pa iniisip ang tungkol sa kanya sa lahat ng oras na ito. Huminto ako sa pagsagot. Nang gabing iyon, sa halip, nakaupo ako sa gilid ng kama ni Liza, pinapanood ang kanyang mapayapang pagtulog, at pinayagan ang aking sarili na makaramdam ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Hindi ito galit. Hindi ito pagkapagod. Ito ay kalinawan. Dahil mayroong isang bagay na hindi nila maiintindihan, ang pamilya ay hindi isang nakuha na tama. Hindi ka maaaring mag-demolish, magsinungaling, humingi at asahan pa rin ang walang kondisyon na katapatan. Ang pamilya ay dapat na nangangahulugang proteksyon, seguridad, pag-ibig. At kung wala rito, marahil ang pamilya ay isa pang salita na nagtatago sa mga natatakot sa mga kahihinatnan. Sa huli, gumuhit ako ng isang linya. Marahil para sa ilan ay masyadong bigla. Para sa iba, hindi sapat. At ikaw? Ano sa palagay mo?